Ang galing mo sa pagmassage, sobrang sa. Gusto mo bang dagdagan ng sea salt massage? Makakatulong para maging mas makinis at maliwanag ang balat mo. Sige. Okay. Ah. Magaling ang serbisyo. Sa susunod, ikaw pa rin ang hahanapin ko. Salamat. Wonke, alina ako. Sawa na talaga kayo. Araw-araw, nagmamasahe ako sa mayayaman. Pinapahiran likod anak nila. Tinitiis ko yung sakit pag pinapambato ako ng pera. Kailan matatapos tong klaseng buhay na to? Sabi ng lolo, basta matutunan ko tong manual na to, magiging dalubhasa ako sa medisina. Kasabay pa nito ay malalaman ko ang katotohanan sa paggawasak ng pamilya namin. Nag-ensayo ako ng 18 taon. Anong klaseng medisina ba talaga ang natutunan ko? Sa halip, kilalang masahista na ako. Naasar na ako kapag nakikita-kita. Lumayo ka na lang sa akin. Lupa talaga. Kapag nakita mo ang sulat, ibig sabihin umabot ka na ng 20 anyos. Tamang edad na para magkapamilya. Heto ang lolo na nandito para sa Noong bata pa. isang sulat ng kasal para sa iyo upang maging mayembro ng pamilya, Lu. Masisiguro nito ang iyong buong buhay. Walang pag-alala sa pagkain at dami. Anak ko. Lolo. May ginagawa ka pang tama. Mukhang wala ng silbi ang aking paligo skills. Pero ang pamilya, Lu, ay mukhang may kapangyarihan. Kung maaari akong maging anak sa tahanan, baka magamit ang kanilang lakas. Para matuklasan ang lihim ng paggawasak ng pamilya Kin. Wanchaya, lalabas AKO, mag-isa ka sa bahay. Naihanda ko na ang dog food mo. Sayang naman. Kung marunong lang ako ng medisina, sana magamot kita diyan sa paamong nalumpo ng sasakyan. Okay na. Elos na AKO Talagang maganda ang bahay sa lungsod. Daming tao. Anong ginagawa nila dito? Ang pinakamayamang tao sa Dragon City ay nag-aalok ng gantimpala sa sinumang gantimpala ng 1,000 ginto. Anak ko, may palabas na naman. Si Leo, ang pasensya na. Marami na akong pasyente, pero di ko alam ang sakit ng anak niyo. Si Dr. Lu, isa sa pinakamahusay sa Dragon City. Maaari nyo bang tingnan pang muli? Dr. Lu, nangungunang tao sa Dragon City. Ako ito. Bahala na. Tingnan natin. Ipagkakatiwala ko na sa inyo. Bilang doktor, di ko matitiis ang may sakit. Lu, Tota Biayong Gantimpala? Zuempre, Totu. Huwag kang mag-alala. Mula pagdating namin, tiyak nagagaling anak mo. Ibang klase magsalita ang mga doktor na ito. Ang sakit ni Liu ay di pangkaraniwan. Kayo, Akala mo ba katulad namin kayo? Ikaw, Lu Xinglin, kilala ka lang sa munting lugar ng Longcheng. Ngayon, ang pamilya Lu nyo ay hindi katulad ng dati na kasama ang pamilya Tianyikin. Kaya pakitandaan ang pananalita mo. Kawai Taitinjin muna. Iro, Manggagamot na senyor. Ano ang nangyari sa kanya? matagal na akong manggagamot. Hindi ko pa nakikita ang ganitong kalat na pulso. Mr. Lu, ngayong araw ang iyong anak na babae. Baka siya ay mamatay na. Ay susubukan ko.
Ang sakit na ito ay ulat, walang nakasulat sa aklat ng medisina, 3 oras na lang. Zia, Tiyak na mamamatay siya. ay. Pakizuyo, iligtas nyo ang anak ko. Hindi namin may liligtas ang anak mo. Pero, ako at ang doktor ay makakagawa ng 2 reseta. Para mabuhay ang anak mo ng 3 pang araw, kung sa 3 araw na ito. Makakahanap ng mga hindi lumilitaw na tahanan ng kin. Ang anak mo ay tiyak na maliligtas. Ang tahanan ng kin, tiyak kong mahahanap ko sila. Pumunta kayo rito. Tu dois kayo. Ganito ba kalala ang sakit na ito? Hindi ba ito karaniwang sipon lang? Asahan lang ng kaping, ayos na. Siguro nagkukumpirmahan lang ang mga ito para magkapera sa taong mayaman. Tigil, anong ginagawa mo? Hindi naman pala sakit. Ito, Tigil, anong ginagawa mo? Nilalagyan ko siya ng ventos. walong haya. Paano ka naglakas loob mang abuso sa anak ko? Mga tao, itapon ninyo siya sa labas. Oy, hindi naman. Anong ginagawa? May sakit siya eh. Hindi siya pagod na Anong bentosa ba sinasabi? mukhang nilalanghap siya ng masamang hangin. Kung ganun, mas magaling ka sa akin na respetadong manggagamot. Itapon nyo siya. Bilisan nyo, iuwi nyo. Ano ba itong pagkaping? Sabi ko magandang intensyon ito, pero ganito pa rin treto nyo. Hindi maganda Ay naku, nyo yan. Parang aso na kumagat kay Eldongbin. Walang kilala ang mabuting tao. Kayong taga-syudad masyadong walang gala. Kuping lang kaya niyong gamutan. Mas mabuting huwag mag-aral ng medisina, magpalit kayera sa pagmamasahe. O kaya, mas mabuting maglinis na lang ng paa o magpolish ng sapatos. Tatay, Anak, nagising ka na. Mabuti ba ang pakiramdam mo? ayos lang. Sa tingin ko, mas comfortable kaysa dati. Haha, Ito. Paano nangyari ito? Ang sakit na walang lunas biglang gumaling. Paano nangyari ito? mga nakatata. Parang pamilyar yung paraan ng pagpapahid ng baso kanina, di ba? oo. Alam kayo na. Siguradong yan ang nawawala, ang Huang Quan 13 Needless. Baka ang taong iyon ay tagapagmana ng isang lihim na pamilya. Ano ba? Bulag ka na yata. Halata na kuping lang yan, hindi kaayom. Yan ang sika na Lightning Fire Kuping Method. Taong yon, legenday ancestor ng sekta. Yung mga paraan kanina, parang ganun nga. Angkan ng mga manggagamot, Fuxi Feng Mai Technique. Tahimik. Makinig sa akin. Hanapin ang batang lalaki sa buong lungsod. Pabuya na 1,000 gintong salapi. Ang kasulatan sa kasal ay iniwan talaga ng aming matanda bago siya namatay. Ano kaya ito? Ma, wag mong sagutin. Baka biro lang ni Lolo nung lasing siya at gumawa ng kasulatan sa kasal. Ang taong ito, nag-ilusyon na pakakasalan ang Edko. Kahit sa panaginip dapat niya itaas ang unan. Lingwang, bakit mo ginanon? Tignan mo siya, isang tagapaglinis lang. Paano siya bagay sa'yo? Tama na, Langlong. Kapag may kasunduan sa kasal, hindi ito pwedeng balewalain. Pero ang pamilya Lu ay isang pamilya ng mga tradisyonal na doktor. Hindi basta-basta makakapasok dito. Maliban kung malalampasan mo ang pagsubok, patunayan mong may talento ka sa panggagamot. Pagsubok? Anong klaseng pagsubok? Ay sakit. Ito ang aking ludya na pamumaraan sa pagwawala ng buto. Kung may talento ka sa medisina, ang malimaling buto ay kusang babalik sa tamang lugar sa loob ng 1 buwan. Pero ito ay unang hakbang pa lang. Ay naku, ma'am, hayaan mo naman kaming maghanda muna. Oy, kamusta ka na? Nabali. Kamusta?
Masakit, di ba? Kahit di talaga bali, parang totoong bali ang sakit. Kung di mo na matiis, pwede mong piliin na ipawalang bisa ang kasal. Come on. Eri, ang sakit. Ma, anong nangyari sa'yo? Ang mga buto niya nag-ayos ng kusa. Ang teknik ko ay balik sa akin. Ano? Tintium. Paano nangyari? Wait, tika lang. Paano gumaling braso ko? Ito ay natural na reaksyon ng katawan. Meron lang sa tagapagmana ng anghel ng paglunas. Ma, naisip mo lang non-sobra. Paano magiging tagapagmana na himalang doktor ang isang tagapaglinis? Matagal ka na hindi kumikilos, kaya nawawala sa practice. Napakahusay ng teknik na pagliko ng mga mesel at buto. Paano ito makakalimutan? Baka gusto niya ako na mapasok sa pamilya Lu, pero nakakahiyang hindi sundin ang proseso. Baka sinadya niyang magpatalo. Tama ka mo. Matagal nang nawalan ng koneksyon sa himalang doktor, marahil dahil hindi kumikilos. Simulan na natin ang susunod na hamon. Ito ang antidote na gamot ng lahat ng lason. Ang may talento sa pagmanggamot, hindi lang kakaiba ang buto, kundi pati na rin ang laman ay hindi tinataba ng lason. Ang pangalawang pagsubok, lunukin ang gamot na ito, kung sino makaligtas. Pwede siya sumali sa pamilya Lu. Kaya mo bang kina? Nakakalason ito. Hindi. Itong gamot ang kalahati lang ay pwede ng pumatay na elepante kahit may kakayahan ka sa medisina. Dudurog lang ang tiyan mo at bituka. Pero hindi ka mamamatay. Tintium. Kung wala ka tiwala, huwag na lang. Kasi isusugal ang buhay mo. Hindi Tawala. Polygon AKO, may Wallaby AKO, ang gamot na ito, elepante kayang patayin. Ano pa ako, parang laro lang. Miss Lu, esensya na, kahit gusto kitang pakasalan, mas importante ang buhay ko. Alas na muna, AKO. Sandali lang. Ang pamilya Lu ko, hindi basta-basta pwedeng dumating at umalis. Nakapasa ka sa unang pagsubok, pero itong pangalawa, hindi mo na mapipigilan. Oy, ikaw. Ang batang marahil tagapagmana ng angkan ng Qin kung siya ang magiging manugang ko. Hindi na matatakot, Lu pamilya sa Hanlin Clint. Panginoon, hindi maganda ang mga asawa sa anak na babae dumating. Ano? Naglakas loob pang pumunta rito. Tingnan natin kung sino ang walang takot na palakang ito na nangahas sa anak kong si Lu Xinglin. Oy, kumusta? May nangyari ba sa... Itong gamot, natutunaw agad pag nilunok mo. Hindi na ito maibab... Ano, hindi may babalik. Patay, hindi nga may babalik. Bakit parang on in it, KO? Hindi tama. Bakit niya nararamdaman ang mga sintomas na ito? Sa lohikal na pagsasalita, ang 100 hindi mangyayari yan. Albizia Julie Brisson. Anouange Nangeya. Na! Gusto ko siyang ipahiya at pabagsakin ulit. Kaya palihim nilang pinalitan ang mga tableta. O Yikab. Ano? Langlong. Kyaw talaga, kalokohan yan. Kahit ang tigre, hindi kakayanin yung gamot na yan, paano pa kaya siya napayatot? Hindi ko na kaya. Hahaha. Ah. Oy, Keo. Anong nangyari sa inyo? Bakit pawis na pawis kayo? Huwag kang lumapit, dali pumunta ka, umalis ka. Gusto kong makita kung sino sa kanila walang galang sa akin. Anong ginagawa ninyo? Ah, Tito Lu.
Hindi ko alam na mangyayari ito. Xiao Qin, hindi mo kasalanan ito. Lumuhod ka sa harap ko. Hehe, Xiao Qin, hehe, hindi ikaw, hindi ikaw. Mukhang masyado kitang pinapabayaan, kaya nagawa mo ito. Ay nako, Tito Lu, DB8 wala namang nangyari? nakakainis talaga. Ay oo, tama pala, ikaw pala ang may kasunduan kay Wanru. Ako na nga. Sabi ng ikalawang miss na hindi ako bagay sa pamilya Lu. Bagay naman, bagay nga. Sa iyong katayuan. Sino pa bang mas bagay kaysa sa pamilya Lu? Kaya nga ba talaga, alala pa niya nung sinabi kong ako yung hari ng paglilinis. Ikaw ba ang tagapagmana ng Heavenly Doctor? Ang paraan mo ng pagliligtas kanina ay Fuchs's Vascular Closure Technique. Fushi's vascular closure technique, Heavenly Doctor's Air, nagmasahe ng katawan gamit guwag-guwang cupping technique sa sunflower manual. Mahusay ito sa pagtanggal ng dampness at pag-iwas sa init. Old Lou, nawawala ka na yata sa katinuan dahil sa mga tao sa Hanlin Medical Pavilion. Matagal nang nawawala ang Heavenly Doctor na pamana, hindi ito possible. Itay, isa lang siyang taong nagmasahe. Hindi siya bagay sa pamilya natin. Ay nako, tumahimik ka. Habilin ng patriarka bago pumanaw, bumagsak ang Lu family dahil sa Qin family. Ang doktor ay sa pangalang Qin. Hindi malilimutan ang pagliligtas ni Liu Qianjin. Qin Tian ay heir ng Heavenly Doctor na gustong maging mababa ang estado. Hahaha, naiintindihan kayo ang isipin mo. Ano bang naisip kita? Tayo ang may alam sa isa't isa. Wanru. Pakasalan mo ba si Xiao Qin? Oy, hindi kayo yon. Ayos na. Mula ngayon, manugang ka na ng pamilyang Lu. Malapit na tayong magpapakasal. Magkasintahang lalaki at babae ay yumuko sa isa't isa. Umiinom mula sa isang tasa. Bakit hindi mo kami inimbitahan na uminom ng alak pa sa kasal? Xiongba. Ngayon, malaking araw para sa pamilya Lu. Huwag kang Magmalabis kung magmalabis, anong pakialam ko? Ang magagandang araw ng pamilya Lu ninyo ay malapit ng magwakas. Mayo. Kalu. Ang pamilya Lu ninyo sa Dragon City ay nagtagal na ng daan-daang taon. Pero sa huling ilang dekada, humina na kayo. Ang kasanayan sa medisina ninyo ay papalubha, masasabi ko. Ang posisyon ng pinakamagaling sa medisina sa Dragon City ay dapat nang isuko. Eshem. Ngayon, partikular kong inimbitahan ang mayor para maging saksi. Ayon sa mga patakaran sa ating larangan ng medisina, ang pamilya Lu ninyo ay makikipagtagisan sa Hanlin Medical Pavilion. Ang panalo, siyang magiging bagong pinakamagaling sa medisina sa Dragon City. Ang natalo, mapaalis sa Dragon City. Noong araw, ibinigay ng pamilya Lu ang lahat para may pagtanggol ang pamilya Qin. Dahil dito, hindi natagpuan ang pamana ng langit na medisina. Pagkatapos mapalaya sa Dragon City, magiging simula ng pagkawasak. Matandang Lu. Huwag pumayag hanggat hindi tayo pumapayag sa labanan, hindi tayo mapapaalis sa Dragon City sa pamumuno. Huwag na lang. Hindi ko akalain na ang kagalang-galang na manggagamot lung ng Dragon City ay ganito katakot. Ganito, may alok, ipadala ang 2 anak na babae sa akin. Hihingi ng tawad sa ama para mabigyan kayo ng palugi. Ikaw. Ikiyako Kira, bagay ka? Hahaha, sa palagay ko maganda ang alok ng anak ko. Di ba, matandang Lu? Ano sa tingin mo? May lakas ng loob ba kayong galawin ang pamilya Lu? Kaya nyo bang kalabanin ang posisyon aking manugang? Ang iyong manugang pala. Pagkakakilanlan. Mahal na Bien. Ang titulong hari ng pagkuskos ko ay di may gamit dito. Maliit na Qin, nagbibiro ka.
sino NGA ba ito? O isang tagapagkus ko pala. Luma, gusto mo ba siyang gamitin ng Cusco? Paapatayin kami? Uncle Lou, pwede bang ibigay mo na lang ang 2 anak mo sa akin? Para lahat tayo madali na. Matagal ko nang iniisip ang sarap ng Dragon City Twins. Pew. Karapat dapat ka ba? Sa laban na ito, ako si Lu Xinglin. Nakuha. May Chintian ako. Wala akong kinatatakutan. Wanru. Sino SI, Xiong Hamlin? Si Seong Hanlin, doktor ng kanlurang medisina, bumalik mula sa ibang bansa, kinikilalang pinakamahusay ng batang henerasyon sa Longcheng. Pinakamahusay sa medisina. Grave, Telonate Yonido. Kasalanan mo ito kung hindi ka manggagawa. Kung galing ka sa pamilya ng tradisyonal na medisina, hindi sila katatakutan, talo tayo. Wingwang. TCM hindi may kumpara sa Western medicine, dahil sa naputol ang kasaysayan nito. Kung naipasa ang sinaunang medisina ng dakilang Fia, ang Western medicine ay isang palabas lamang. Huwag ipagmalaki ang iba at pahinain ang sarili. Tagapagmana ng langit na doktor ng sinaunang medisina ng dakilang Siya. Hanlin Clinic, isang payaso. Alam ng lahat, ang pagkalagas ng buhok ay bangungot ng maraming lalaking nasa kalagitnaan ng gulang. At sa buong mundo, wala pang epektibong lunas. Tingnan mo ang taong ito. 3 taon na ang nakalipas, siya ay isang ehekutibo ng grupo, kalbo ang ulo. Habang nakikipag-usap sa negosyo, binibigyan siya ng pagdududa ng kliyente dahil sa kakulangan ng enerhiya. Ang proyekto na siya mismo ang nagpatakbo ay ipinasa sa isang bagong tauhan. Tingnan mo ang isa pang ito. Mas masaklap ito. Ang kanyang nobya na karelasyon ng 8 taon ay nagtayaga sa pagsilang ng kanyang maagang pagkatanda. 3 buwan bago ang kasal, nagtanandala ang pera. Hahaha. Kaya nga, ang pagkawala ng buhok ay hindi lang buhok. Isa itong kabuhayan. Ito'y dignidad, ito'y daan pa sa buhay sa mga susunod na taon. Kaya, kung sino ang makapagbibigay ng pag-asa sa kanila ngayon, siya ang tunay na panalo. Kaya nyo ba? Bakit hindi? Sa pamilyang Lu, kayang magpatira pa sa iyo ang Hanlin Medical Hall. Mayabong. Gusto kong makita kung sino ito. Gagawin ko ang aking makakaya. Xiaoqin, halika. AKO na ang papunta. Papa, ano mong ibig mong sabihin? Pinapunta mo siya, parang talo agad tayo. Winchan, hindi siya marunong sa medisina. Nga, Itay, magaling ako sa masahe, ilot at ventosa, pero Ay, Xiaoqin, huwag ka nang magpakumbaba. Grabe, natatawa ako dito. Hindi ba kayo pamilya? Totoo bang baliw o nagpapanggap lang? Alam MOBA Kang Sino sa Dragon City, ako ang pinakamahusay sa bagong henerasyon sa medisina. 5 beses kong napanalunan ang kompetisyon ng medisina ng kabataan sa Amerika. Paano mo ako? wala akong alam sa medisina. Bayanan ko'y nagbibiro. Ikukumpara mo ang sarili mo sa manugang ko. Hindi mo siya kayang tapatan. Hindi ikaw. Ano hinihintay? Sige, simulan na natin. Oy, Cab. Ano pa ang inantayan mo? Simulan na. Banro ito. Ite, hindi ko talaga kaya. Manugang, huwag ka nang magkunwari. Kaya kitang pinapayagan sa entablado. Siguradong wala kang problema. Ganon, Ite, kung pinapayagan mo akong umakyat, may plano ka. Sige, aakyat na ako. Sige, punta na. Ayaw ipakita ni Chintian ang lakas noon. Ngayon, Kailangan na niyang ipakita ang tunay niyang kakayahan. Magsisimula na ang laban. sandali, teka muna. Ano, magsisisi ka na? Huli ka na pa magbago ng isip. Akala mo iba ang ibig sabihin. Gusto palitan ng ibang pasyente si Chintian. Gana pala. Ano sa tanjamo? Palitan mo na lang. Ang pagkakalagas ng buhok, bagaman ito'y pandaigdigang problema, parang trangkaso lang ito para sa akin. Pero sa iba, lalo na sa mga hilot, baka di alam kung paano gamutin.
Aba, nandito pala ang sikreto ng bayanan ko. Kung magiging simpleng trangkaso ang pasyente, baka pwede kong subukan gamutin gamit ang mga lata. Hoy, Hindi. mali ang pagkakaintindi. Walang kapantay ang kakayahan ng manugang ko sa medisina. Balewala lang sa kanya ang kaunting pagkalagas ng buhok. Hindi ko sinasabing dapat tayong kumuha ng simpleng kapalit. Iniisip ko lang, ganoon ba kahirap gamutin ang ulong nawawala ng buhok? Kung gagamutin natin ang isa, gamutin ang mga dekada ng kalbo. Ah, Dumating ang matanda. naku naman. Umupo. Hindi ang bayanan ko. Ikaw, Magandang manugang, wag akong pasalamatan. Pagdating sa mahalagang moment ng pagpapahanga, magpakitang gilas para sa iyo. Ang kalbong ulo ng tatay nitong mga taon, pwede pa bang magamo? Meron bang medisina na kayang bumuo ng gusali at palitan ang kanyang ani? Bubuo ng bagong balat sa ulo niya. One row. Kalma, karaniwang hindi posible tagapagmana ng langit na manggagamot. 8. Naiintindihan kayo na. Tay gusto niyang siya ay matalo para mapaalis sa pamilya ng Lu at siya'y maaring pumalit sa pagkatalo na aming pamilya Lu sa kompetisyon. Isang agenda sa dalawang layunin. Ano ba ang sinasabi mo? Ah, Dahil iginigiit ni Hanlin na pahirapan siya, hayaan na lang. Simulan na natin. Bisita. Wow, inazaon kay yung Master Xiong. Ang kanyang pamamaraan ay napakahusay sa mundo. Hindi ko maisip kung ano Si Yang Master Chong ay kinatawan na nakababatang at buong henerasyon. Naza TikTok. Ah, ang pamamaraan ng hair transplant ay nagpapakita ng pambihirang kasanayan ng batang Panginoon. Mukhang mahusay siya sa pagkakataong ito. tingnan ninyo, lahat. Ano ba ang ginagawa ng lokong yon? patay na tayo. Anong gagawin ko ngayon, Ite? Ang plano mo pala ay makasama. Karapat dapat na tagapagma. Hindi pa rin natitinag. Bahala na. At ay may chance pang gumaling. Kung walang gagawin, nakakahiya. Gawin ang lumang style. Laging may essential oil massage muna. hahaha. Tingnan, may tanga dyan, nag-scrub pa sa iba. Sa ulo niya pa. Ito ay tila isang oil head spa. Hahaha, tingnan niyo. Natapos na ni Bie Xiaoy. Tingnan mo ang taong tanga, nandiyan pa rin sa pagligo. Ah, Laolu, tingin ko itong manugang mo ay magaling sa pagligo. Bakit di mo siya ibigay sa akin para maging tagaligo ko? ah, Ano nang nangyayari? Faril. City Lord, di na kailangang aksayahin. Ianunsyo mo na ang resulta. Sige, ianunsyo ko. Sandali lang. Tingnan nyo. si. Anong tinitingnan niyo diyan? Isa lang siyang tagalinis. Puid Bie Xiong. Hoy. Grave. Itoe. Tay, anong ginagawa ni Kintian? Parang ang galing niya. Magaling yan. Sa abilidad ni Chintian, maliit na bagay lang ito. Tay, baka naman talagang shy. Ay nako, hindi ka naniwala noon. Ngayon, alam mo na, nahulog ka sa swerte, di ba? Tatay, mag-ingat sa lamig. Nilagyan kita ng langis. Baka magkasakit. Sige, ah. Akala kao ange galing mo, lololu. Yung manugang mo na yon, kanina yung tunog niya, akala mo. Anak ng doktor dumating mula sa langit. Pero ending, masahe lang pala gamit langis. Hahaha. Pa, Mali yung sinabi mo. Malay mo talaga bumaba yung doktor galing sa langit. Gustong maglinis ng katawan. Ah. Ang konting buhok ko na lang, natanggal na sayo. Kasi naman, kailangan tanggalan para tumibo yung bago, DBA?
Ibalik mo ang buhok ko. Pasensya, napasobra ang porsa. Humihingi ng tawad. Patawarnayo. Lahat ito bahagi ng plano mo. Nako, eto naman. Chin-Tian, ano nangyari dito? Dapat hindi ganito. Laolu, masyado kang mapilit. Maaring noong hinahabol ang pamilyang Qin sa Tianyi, wala nang natira. Nako, sa tagal na nito, wag na nating itago. Ama, ano ang ibig sabihin? Wala akong tinatago. Mga pamamaraang pinakamahusay, ipakita mo kahit ano. Nauna kong ginawa ang pinakamagaling. Eksperto akong mang-akit ng cell sa balat. Ah, Ganun ba? eksperto sa cell stimulation sa balat. Kinamit niya ang sekretong paraan upang maibalik ang pagkabata ng balat. Heavenly medical skill, divine touch. Sa ilalim ng tuwalya, kalbo. Tiyak na may magandang itim na buhok na siya ngayon. Mga kaibigan, akala nyo ay masahe lang. Talaga bang masahe lang ito? Ano pa ba? Baka ito yung tinatawag na kamay ng Diyos. Anong kamay ng Diyos? Hindi kayo pa naririnig yan. Kahit pa ang pinakamagaling na teknolohiya ng kanlurang medisina, hindi kayang papalabasin ng buhok na ganito. Sa kanila lang Sariling mundo lang nila. Ngayon ipapakita ko sa inyo, isang haplos, sugat nawawala. 2 haplos, balat na babago. 3 haplos, medisina umabot sa Diyos, kamay ng Diyos. Naku. Tumutubo na, ABA. Timibo na. Wow. tumubo ng bagong buhok. Grabange Galing. Talagang may kamanghamanghang kakayahan siya. Bear King. Molly. Hahaha. Kung buhok na natanggal sa towel. Kung bibilangin ang buhok, suko na ako. Ay nako, ito. Hahaha. Luc Singlin, mais problema sa utakmo. Ay. Papa libre kao sa na kao yung gamutan mo. Aya. Di ba nilabas mo na Ang Diyos na kamay, ano ito? Naku, AMA, ano tong kaming Dios? Hindi kayo pa naririnig. Ginamit ko ba pinakamalupit kong galo? Ang tawag dun ay 18 himas ng pintuan na kaluluwa. Ano sa ang lupit ng pangalan, iba? Ah. Nakakatawa. 18 himas ng pintuan ng kaluluwa. Narinig ko lang yung sinaunang doktor na 18 karayom ng pintuan ng kaluluwa, pero hindi ko pa naririnig ang 18 himas ng pintuan ng kaluluwa. Para parang sa'yo lang yung nakisip ka di ba? Paano mo nalaman? Inag-isipan ko yan ng ilang araw, gabi bago ko naisip yung pangalan. Ama. Ganito ang taong ito, kailangan talaga akong bumalik. Sige na. Wala akong gana makipaglaro sa inyo ngayong tapos na ang laban. Pag-utos na, Panginoon ng Bayan. Ipinapahayag ko, ang bagong pinuno ng medical na larangan sa Dragon City ay Hanlon Medical House. Tungkol sa pamilya Lu, palayasin sila sa Dragon City agad-agad. AKO, Lutsinglin, hintayin ninyong lumabas ng bayan. Bibigyan ko kayo ng magandang pagtangga. Ang sikreto ng makalangit na gamo ay akin. Hanlon Medical House. Come Hanlon Medical House. Enaku, Lu. Walang problema, lilipat lang tayo ng lugar, babangon ulit tayo. Kasalanan mo, kung hindi ka, wala kang kakayahan, paano tayo mananalo? sorry one row. Kasalanan ko, wala akong Hindi mo kasalanan ito. Kung tayo lang ang sino mang pumunta sa entablado, pareho ang kung natutunan ko sana ang sikreto. Toto na. Hindi mangyayari ito. Teka, tanyon niyo iyan. ABA, ano ito? Ito. Wow, buhak yan. Anong nangyayari? Tumubo ang buhok ko, lumabas ang buhok ko. Totoo mayroong makapangyarihang kamay. Ito. Paano ito nangyari? Si.
Na-check ni Lolo na si Ginoong Kin ay nasa bahay ng Lu at nakikipaglaban kay Ginoong Kin. Nandyan din ang Panginoon ng Bayan sa Hanlin Medical Hall. Kinalaman si Ginoong Kin sa Tianyi Kin family. Nagduelo sa Hanlin Medical Hall. Narinig ko noon na ang nangyari sa Tianyi Kin family ay may kaugnayan din sa Hanlin Medical Hall. Si Ginong Kin ay aking benefactor. Walang makakagalaw sa kanya kahit isang buho. Ibigay ang utos, ipatawag ang Liu family's 13 Taibao, 10 tagapag-alay, 5 tagapagtanggol. Protektahan si Ginong Kin. Alam ko na ang manugang ko hindi matatalo ngayon, Bear King. Natalo ka na. Wow, akala kayo wala na ang alas sa Tito. Pero ang alas na to, ang galing. Kung hindi ko alam na marunong magmasahe, baka akala ko ako ang gumawa niyan. Tama ang pagpili ko sa iyo, manugang. Dahil sa husay ni Tito. Nako, napakasimpleng tao mo naman. Bear King, ayon sa kasunduan, umalis na kayo sa Dragon City kasama ang mga Ziga. Ali tayo. Mag-ingat. 1 row. 8. Aos kalang BA, 1 row. Wanru. Kamusta? HM. Anong balak mo, siyong ba? Ano NG balak? Gusto ko lang kayong palayasin sa Longcheng at umpisahan ang plano. Kung nanalo kayo, kailangan na namin kumilos dito. Lutsinglin, sabihin sa amin ang kinaroroonan ng Tianyi Kin family noon. Patatawaran kita. Ganun pala. May bahagi ka rin noon. Ano na yon eh? Sugo. Huwag kang magmayabang, Bear ba? Panginoon ng lungsod, tulungan mo ako. Sige, tawagin mo mga tao. Dakpin. Panginoon ng lungsod, nagkamali ka. Sila ang gumagawa ng masama. Talaga ba? Lumabag ka sa batas, Beer JR? Kuya, Siyempre wala ako. Kapatid na mas bat. kuya. Kayo ay magkasabwat pala. Akala mo ako lang nasa online medikalol? Ang pamilya Kin ng Tianyi walang kapantay sa kapangyarihan. Sa tingin mo maliit na Hanlin Medical Hall, makagalaw sa kanila? Kaya, punong lungsod. Isa ka rin sa kanila. Hindi masama na malaman mo na dumating kami dito na hindi talaga kayo makakaligtas ngayong araw. Kung marunong ka, sabihin mo na sa amin kung saan napunta ang pamilya Kin noon. Hindi nakapagtataka, ayaw ni Chintian magpakilala. Palas panganib, nagkamali ako. Akala kayo mali kayo. Ang bayanan ko may kasunduan ng kasal sa amin. Ang apelido namin ay Kin. Ngunit hindi ito ang Kin ng Tinway. Tayo ay pamilya ng pagpapaliguan. Ang kapatid na lalaki, mahil. Dapat matapos, baka pahaba ang usapan. Sandali lang. Ano ang ibig sabihin ni Chintian? Mababang klase na panloloko ito. Imposibleng may segreto ba si Chintian kaya't hindi siya takot na mabunyag? Oo, sigurado. Si Bear ba, talagang iniisip mo bang madaling daigin ang pamilya Lu namin? Akala mo ba ang pamilya Lu ay walang paghahanda? Biyanan, Honestig, MOBA. dahil may alas tayo, walang ikakatakot? Alam na ni Ama ang plano nila. Ang lakas ng loob nyo na saktan si Wanru. Hindi ko kayo palalampasin. Magaling naman. Pakitaan mo sila ng leksyon para sa akin. Ano ba yun? Ano na? Si Xiong Hanlin, DBA? Apo mo, lumapit ka para matusok kita. Kung hindi, hindi matatapos. Boss. Aba, Ama, iligas mo ako. Ama ng asawa. Tingnan mo ang ginagawa ko. Galingan mo. Bugbugin mo sila. Sinong mangangahas na galawin ang aking tagapaglikha? Ay, Ayos lang ang tagapaglikha ko.
Biyenan, ayos ka lang ba? Tagapaglikha, magpahinga ka. Ako ang bahala sa kanila. Atay ng asawa ni Qin Tian, may plano pala. Liu Xiaofu, iwang na nakakatanda, ano ibig sabihin nito? Inirekomenda ni Iwang ang tatlong ito para sa pandaigdigang paligsahan sa medisina bilang kinatawan ng Dacia. Walang makakagalaw sa kanila. Kuya, ano gagawa natin ngayong? Ang mga kalahok sa pandaigdigang paligsahan ng medisina ay magkakaroon ng pinakamataas na antas ng proteksyon. Hindi natin sila magagalaw. Tintiang, Wanro, nagising ka na. Ano nararamdaman ngayon? parang mamamatay na ako. Nararamdaman ko ang lason na patungo na sa aking mga laman loob. Paano nangyari ito? Ano dapat kong gawin? Sinabi ni Itay, malamig na lason. Hindi ko alam paano gamutin ito. Lason ng lami. Paano mo alam ang lunas? Walam kayo. Sabihin mo na sa akin. Kailangan ng purong yang para mawala. Purong yang? Ano yan? Sabi yan ay AMA may lunas kayo, pero wala. Ikaw mismo ang lunes. Bakit ang 20 taon na purong yang ko? Tamang-tama, nagkasal lang tayo deti, kulang pa ng isang hakbang. Uy, bayenan, dati ka na bang nakapunta sa Grecia Medical Skills Competition? Ako noon, nagkaroon ng pagkakataong lumahok. Ang galing mo. Bakit isang beses ka sumali? Kalokohan. Monopolyo ng pamilyang Heavenly Physician. Chin ang lahat. Pagkatapos lamang matugis at mawala sila, saka nagkaroon ng pagkakataong lumahok ang mga taong ito. Alice, habang naglalaro, huwag magpigil. Mas makabubuti hayaan si Qin Tian. Natanggal sa unang round. Pamilya namin may green card sa Amerika. Pakitawag mo akong Miss Alice. Miss Alice. Hindi pangkaraniwan si Qin Tian. Malamang siya ay tagapagmana ng pamilya Tianyi-kin. Pamilya Tianyi-kin. Talagang nakaligtas sila mula sa pinagsamang puwersa ng 10 pamilya noon. Kayo ang mga bagong kasali na kalahok sa lungsod ng Dragon. Kayo ang aming mga katim. Mga ka-team, hihe, dati lagi kaming nasa huling ranggo sa ilang nakaraang edisyon. Ngayon kasali na kayo. Baka tayo ang nasa huli, pero ayos lang kasi kasama natin si Kuya Bear. Kung piliin natin siya na leader, baka pwede pa masiguruhin. Oo nga. Si Kuya Bear at Alice magkaibigan, pakikiusap sa ganyan katalino. Sapat na patunay ng kagalingan. Tika. Huwag niyo sabihing si Juanlin Beer ang tinutukoy niyo, tama ba? ABA Sia Lang. Talunan lang siya ng bayaw ko. Huwag sobra, linglong. Analo galing sa diskarte ng tatay mo. Alam kayo, sinadya kong sabihin yan. Hindi mo kaya yan, di ba? Sino bang hindi marunong magyabang? Pagdating ni Kuya Chong, ipropose natin siya bilang kapitan para mapaalis kayo sa grupo. Sang-ayon din na. Kailangan ko bang sumang-ayon din? Ginoo ng medisina. Anong dito mo? Palayasin sila sa grupo. Kung hindi, baka tayo ang huling pumwesto ngayong taon. Pagkatapos ng pag-uusap sa medical na universidad, na si Qin Tian ang magiging kapitan ng Dacia team sa kompetisyon. Ano? Matandang doctor, hindi ito maganda. Isa lang akong tagalinis. Wala akong kakayahan. Doktor, hindi ako sang-ayon. Kung ayaw nyo, ngayon na pwede kayong umalis sa grupo. Dahil sinabi na ng doktor, huwag na tayong tututol. Matandang Dr. S.I. Qin Tian. Tagalinis, utos ng medical. Susunod kami ng walang Ano? Ang naglilinis ay hindi kikilalanin ang kapwa bilang leader. Hindi siya kaapat na. Kapitan ng mga manggagamot, si I report sa Medical Academy. Paano kung sabihin? Tagapagmana ng tenyente mediko, ang pamilya. Anong tenyente mediko, pamilya Kin? Kapitan ng mga manggagamot, sir. Paano mo ako itinuturing tenyente mediko, pamilya Kin? Hindi ko kilala. Hindi ako na. Ang pamilyang Kin ng mga manggagamot ay ilang dekada nang walang pinagmulan. Kailangan kong patunayan ang pagiging tunay nito. Gusto kong subukan ang iyong pagiging tunay. Ano ang ginagawa? Magtago. Tingnan natin kung paano ka makakaiwas.
Chintian okay ka? Ayos lang, AK, at ikaw. Kumusta ka? Kaming magkapatid ay sanay maglaro ng karayom mula pagkabata. Kayang-kaya ko, tumula nung 3 taon gulang. Ikaw. Paggamit ng medisina sa kasamaan, maaari kang tanggalin sa medisina. Ako ay narerespeto ng mga Malapit na ang kompetisyon, kapag nangyari ulit ito, alisin ka na. Walang problema. Sa simula ng kompetisyon, paano siya magtatago sa likod ng babae? Pagbati sa mga kalahok, pumasok na. Chintian. Bakit lagi tinitingnan ka? Ganun nga ba? 8. Nakita kayo sila. Nakikindatan sila. Siguradong may sumeding sa kanila. Ang unang round ng patimpalak ay pumili ng kalaban. Pagtatalo sa medisina, kung sino ang maaming panalo, siya ang magwawagi. Ganyan pala ang laro. AKO muna. Bilang kapitan, sa tingin ko may karapatan akong pumili ng kalaban. Ano sa tingin nyo? Kung walang nagsasalita, ibig sabihin pumayag. Dahil ang AKO. Maginggat ka. Piliin mo yung kinakapangit. Malay, mo manalo ka pa. Alan kaya. Yung baboing yun kinana. Mukhang madali siyang takutin. Ikaw nalay. Bakit mo, AKO, tinitirigan kinana? Galit na galit, AKO na yun. Lumaban ka, gusto kitang hamunin. Sigurado ka ba? Pipiliin mo siyang maging kalaban mo. Sigurado, siya, at dapat lang. Mukhang siya ay isang malakas na tao. Gusto kong makipagdagisan sa mga malakas na tungkol sa medisina. Winchan, pinili mo siya. Baka gusto mong palitan na lang ng iba. Mukha siyang madaling lokohin, at hindi ko rin matatalo ang iba. Madaling lokohin siya. Sigurado ka ba? Hayaan mo na siya. Kung matalo, matalo na lang. Kinchan, humahanga ako sa tapang mo. Piliin mo akong maging kalaban mo. Making magaling ka ha. Ano na pong pangalan nayo? Ako si Ellis. Masyado siyang mahina. Hindi siya bagay maging kalaban ko. Bibigyan kita ng bagong kalaban. Ikaw ang makipagbaligsahan sa kanya. pasensya na, kapit. Sumuko ako sa round na ito. Ikaw ang lumaban. Umiwas din ako. Abstein din ako. Anong ginagawa mo? Mayroon lang mga manlalarong ibinibigay ang lahat, hindi ang mga duwag na sumusuko. Walang panghihimasok mula sa labas ng lugar. Kunwari na lang hindi narinig yun. Pag natalo ang tatlong yan, dadalhin kita sa tagumpay. Matalino si kapatid na Chong, sis. Linglong, paano kung? Imposible. Huwag mo nang isipin pa. O dapat ko ba itong gawin? Kahit ako'y walang kakayahan, hindi ko hahayaang magdusa ang asawa ko para sa akin. Nakakahiya, hindi ako natatako. Magaling. Isa kang mandirigma. Bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't matalo mo ako, ang grupo ng Amerika ay susuko kagad. Paano kung matalo si Kintian? Kukunin ka o. Ang lihim na dokumento ng Saish, pumapayag ako. di nakakagulat ang Tenyikin pamilya. May tapang Chintian. Galing ka sa pamilyang pinamakalangit na manggagamot. Hindi yon Nagsisinungaling ka sa kanya. Wala kang Sykertong medical manual. Ang meron ako ay ang sunflower manual. Kung manalo tayo, kikita tayo ng malaki. Kung matalo, ibibigay natin ang sunflower manual. Dahil ganun nga ang kas. Referee, i-activate ang pinakamataas na antas ng kompetisyon. Mabuti. Hinamon partido may karapatang mag-apply para sa antas ng kompetisyon sa proyekto. Tagumpay sa aplikasyon si Kinchan ng Dacia. Si Alice ng Amerika proyekto ng kompetisyon pagmulat sa taong koma na 10 taon. Oy, Tay. Si Kinchan at Alice nagsimula sa kompetisyon ngunit nagkaroon ng problema. Nakataya ang secret book. Kapag nanalo si Alice, kung makuha ng batang iyon ang secret book ng Tianyi, papapuntahin ang tao ko. Hey. Gusto kumilos laban kay Alice. Nasa itaas ng pamilya. Basta makuha ang secret book ng Tianyi, hindi ito mahalaga, pero di pa sigurado kung ang batang iyon ang tunay na tagapagmana ng Tianyi. Posibleng niloko niya si Alice. Ipaalam sa akin anumang oras. Sige. Ito pala ay electric needle therapy mula Amerika. Nangangailangan ang terapiyang ito ng gumagamit na. May napakataas na kaalaman sa katawan. Kung hindi, mawawalan ito ng bisa. Makakasira sa brain cells ng pasyente. Pinakabatang EAE sa medisina ng Amerika, si Miss Alice.
Tiyak na may tiwala siya sa sarili. Lu, itong si Alice ay tunay na numero 1 sa kabataan ng Amerika sa medisina. Kahit na ganitong therapy ay na-master niya, si Kinchan, tingin ko mahihirapan. Marangal na magkaiba ang opinyon natin. Si Chin Tian ang mananalo. Si Kinchan mula sa ancient medical lineage, ngunit ang mga techniques ay sobrang kakaiba. Nagdududa AKO. Hindi na ipasa ang tradisyon. Kung ganun nga, sobrang hirap talagang talunin si Alice. Dati nagkukunwari siyang mahina, ipapakita ang tunay na galit. Tingnan natin kung anong therapy ang gagamitin ni Player Kinchan. Hukom. Nagsusumbong. Inaabuso niya ang pasyente. Kinchan, anong ginagawa mo? Tinakot ko siya. Tingnan ko kung nagpapanggap siyang nasa... Ipagpatuloy mo ang laban. Hindi pwedeng saktan ang pasyente. Akala ko wala namang problema. Dahil sa matagal na pagkakahiga, nanghina ang mga kalamnan. AMA. Mukhang ang dami niyong ginastos noon para sa sinasabing lihim ng mga tiyong na manggagamot, basura lang pala. Kung hindi, paano magkapamilya ng tiyong na ni hindi marunong ng karaniwang gamot? Ngayon, ipapakita ko sa buong mundo ang manggagamot at gamot na siyong. Panloloko lang lahat yan. Natapos na si Miss Alice, tingnan natin ang resulta. Naririnig niyo ba ako, sir? Ano, gumalaw ang kamay. Nagtagumpay si Miss Alice. Kailangan ako magpagamot isang bises sa pinapangako ko isang buwan. Magigising siya ng tuluyan. Ano? Talaga bang nagtagumpay siya? Kate AKO. Mag-akupuntura bago magkabisa. Ano ba ito? Maniwala ka ba? Ang manugang ko ay magpapagising ng pasyente. Halos sigurado si Alice ng panalo. Ah, Maliban na lang kung ah. Ya. Ya. Anong ginagawa niya? Siguro. Nagliligtas siya ng tao. tingin ang nagliligtas. Kinchan, lumalabag ka, bitawan mo. Sinali lang. Kaninale. Kunti na lang, muntik na maging 3. 5. 4. Yes, Wodafa. Kinchan, may alitan ka ba sa pasyente? Bakit mukhang gusto mo siyang patayin? Hindi, nagpapahinga ako gamit ang ancestral muscle relaxation therapy. Tanawag na, mazahap massaging technique. Wala nang giningang pasyente, arestuin si Kinchan. Alalahanin AKO. Ako si Kinchan, numero 2 na kalaho. Ay, Ikaw ay baliw. Diyos ko. Tomeo siya. Ganap na gumaling. Hahaha, gumaling na ako, kaya ako na muling maglakad. Uwi na ako para makita ang asawa ko. Sij, Ha ha ha. Lumaki ako sa Amerika. Hindi ko pa nasaksihan ang ganitong uri ng medical na teknolohiya. Parang mahika ito. Imposible. Paano nangyari ito? Sigurado akong nagkamali kayo, ipare-check ninyo. Gulo SA referee. Yellow card. Alice, pinakabatang propesor ng medisina sa Amerika, dapat alam mo. siya ay Bulag na pusa nakahanap ng patay na daga, wala talagang mahika, tungkol sa medisina siya ay tagapagmana ng langit na manggagamot. Pero hindi naman talaga siya marunong. Tutubea ang sinasabi mo. Siemper. Kaya dapat mag-apply ka ng muling laban. Vano. Nikita MOBA Natalo KO, Sila AKO Great. Baka paayos na siya at sakto lang na mahuli mo. Makanganoon na. Hindi bal na ang mahalaga nanalo ka. Una, basta manalo.
Katatapos lang ng team ng Amerika magdesisyon na muling suriin ang resulta ng laban. Pagkatapos ng muling pagsusuri, nalaman namin na walang nakita na anumang sintomas na dapat ay meron ang pasyente. Kaya hindi namin matukoy ang resulta ng team ng Daiichi. Kaya nagdesisyon kami na mag-rematch. Naku, kailangan mag-rematch? Medaya, medaya. Medaya, medaya, medaya. Para maging patas, ngayon ay ang team ng Daiichi ang magpipili ng laro. Saish, maglaban tayo. Amoy banghay ng gamot. Winru, Madalino BAKO, pinili ko ang amoy banghay ng gamot. Sa mangkok na ito, may daang uri ng halamang gamot, pero kailangan lang natin amuyin ang tatlong hindi pa na proseso. Siya ay propesor sa kanluraning gamot. Hindi siya marunong sa halamang gamot. Sigurado tayong Matalino ka minsan. Pero sa ganitong paraan, hindi na kailangan etko. Sapat na kung ako ang humarap. kung ako ikaw, matagal na akong sumuko. Bakit Montag inisip na matatalo ako? Narito ang bagong miyembro ng Koponan ng Amerika. Bear Hanlin, mayambro ka ba ng koponan ni Dasya? Bakit nasa koponan ng Amerika ka? Hindi ka ba natatakot na patalsikin na medic? Pankaranawang Desya Medical School lang. Gusto kong tulungan si Alice manalo sa laban na ito. Sa American Medical Association, may pwesto din. Traitor ka. Hindi. Pag alam mo ang tamang oras, magaling na bata. Nayon, feeling MOBA, may chance ka manalo? Walang takit SI binro. Kung telo talaga. Sa huli, peking nilalaman ng libro ang makukuha niya. Kintian. Ngayon, pwede pang sumuko. Pwe. Ako si Kin Chan. Nandito ako para ipakita ang deksya. Hindi ako tulad ng ibang trader. Okay, gusto ko yung katigasan mo. Pero tingnan natin hanggang kailan ka matigas. Sige, simulan na ang laban. Natapos ko na, kayo naman. 8. Kayo ang gagawa. Hayaan mo na ako. Kayo ay hindi pwedeng pumunta. Bienan, ikaw na. Lihim ng doktor, mahalaga, hindi dapat magkamali. Ikaw ang pumunta mismo. Bayenan, bagaman gumagawa akong essential oils. May alam rin ako sa counting medicine. Hindi ko kayo matatalo sa pagiging eksperto. Sa pagkakataong ito, huwag maging kapag tinawag ka, pumunta ka. Kahit matalo, walang problema. Subukan mo lang. May isang kahon sa mesa nyo. May tamang sagot sa loob, pwede nyo itong tingnan. Kapag pareho nyong sang-ayon. Pwede nyo nang i-announce ang sagot. Xiong Hanlin. Irekomenda kita SA American Medical. Salamat, Miss Alice. Mukhang hindi nyo na kailangan tingnan ang sagot, di ba? Tingnan mo ito, Dad. Mas okay pa siguro ako ang gumawa niya. Hindi mo pa na nga nakikita ang sagot ni Chintian. Anong sinasabi mo diyan? Ay nako, sa galing ni Chintian, panalo yan. Ipakita na lang ang sagot. Sabi mo alisin, gawin mo na. Tingnan natin kung maakit ka ng resulta. Sandali lang. Kampante kayo, gusto nyo ba ng kagiliw-giliw na laro? Paano? May 10,000 sa card na ito, kapag nanalo kayo, sa inyo na. Pero kung hindi susugal, wala ito. Kapag nagsimula, walang pwedeng magbukas ng kahon para ipakita ang sagot maliban. Kung hindi tayo pwedeng huminto. Kaya mo, Kailangan din nating maglagay ng 10,000. hindi kayo magkakalakas ng loob. Mabuti pa, Huwag na lang. Hindi ko naman ito pinaniniwalaan. Ay, ama ng aking asawa. Hindi pwede. Una, si Kintian talagang matatalo. Bakit kailangan magbigay ng pera sa kanila? Tay, huwag kang padalos-dalos. Challenge lang yan. Tama yan. Chintian,
Sa tingin mo ba dapat ko? Ay naku, Ite, hindi mo pa ba alam ang kakayahan ko? Oo, tama yun. Hindi alam ni Wanro ang kakayahan ni. Pero ako, alam ko naman. Hindi ko pa nga dapat pinagdudu. Ipapusta ko ang Naku, AMAN, anong ginagawa mo? Hindi ba sabi mo ipapusta? Kailan ko sinabing ipapusta? Ikaw lang ang nag-i-enjoy dito. Huwag mo akong sisisihin. Nag-aaktong mahina si Chintian para makita nila, para makadiscount ako ng maayos na pera. Chintian, tama hinala ko sa'yo. Hahaha, hindi ikaw ang sinasabi ko. Kayo dalawa, paano pinaplano ayon sa usapan? Naglabas ako ng 20,000, mas marami kaysa sa akin. O 10,000 ang ilalabas nyo. Magkakandado tayo sa sagot. Kung hindi, magpasya kayo umalis. Bakit kailangang buksan? Akala mo ba ang Hanlin Guan ay katulad ng pamilya, Lu na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal? Hindi kumikita ng malaki sa buong tao. Ang Emperor Green Jade Ring ay nagkakahalaga ng 70,000. Binili ko ito gamit ang bayad sa 30 pasyente. Nayon. Great! 30 pasyente, 70,000. Ama, kahit kaunti lang ang tingnan niya, mas marami pa kaysa sa mga pasyente mo sa ilang tao. Maruming pera yan, hindi ko kailangan. Hindi ko na iniisip paano nakuha ang pera. Basta pera ayan. Sige na, nagpusta ako ng 70,000. Sasama o hindi? Ay, hinahamak mo ako, ano? Pa, saan tayo makakakuha ng 70,000? Wag na yan, tama ka pa. Nawalan ka ng 20,000 para sa luho. Paano mo ipapaliwanag yan kay kung patuloy mong gagawin yan? Kung hindi mo kaya, ibigay mo na lang yung sikreto ng tenyong manggagamot. Ayoko ibigay yung 20,000. Kanti, maharap. Teka, sino ba nagsabing hindi ko kaya? Panoorin mo't makita mo. Ipinupusta ko ang lupa ng pamilya Lu. Lupa ng Lu, pinak-aswerte sa Feng Shui, mula sa ninuno. Kinuha rin nito ang espiritu ng Dragon City. Ngayon pinipilit siya na ilabas ito. Kapag nanalo ako, ang aming hapong Hanlin ay siguradong babangon. Ama, ang laki ng pusta mo ay. Tay, nababaliw ka. Hindi pwedeng isang la ang titulo ng... Ay, siguradong panalo ito. Magtiwala ka lang, hindi ko ito gagawin kung hindi. Si Chintian ang sumulat ng sagot. Paano mo siya hindi Dahil siya ang sumulat. Kaya hindi ako nagtiwala. Kung sumulat, baka okay. Tay, alam kong sinusuportahan mo si Queen Chan, pero nagsasakripisyo ka. Para lang sa pride, hindi ito sulit. Una, At ito'y aming pamilya, makadaang taon ng pundasyon. Anak, gamitin ang iniwang pundasyon ng mga ninuno. Kung hindi gagamitin, ano ang silbi? aking dignidad, tagapagmana. Hindi naman gaanong mahalaga. Alam ko yon. Dagdag kita lang ito. Sinong nagsabi na para suportahan ka? Lupa ng pamilyang Luko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Wala akong maipagmamalaki sa Hanlin Medical Center, pero mayaman, pero hindi ako lang ang nai-represent ko. Miss Alice, pakitulungan niyo po ako. Ito ang baon mula sa family ko. Nasa loob nito ang 6 na milyon. Salamat. Hindi yan ang alalahanin ko. Gusto ko ang lihim na medical na aklat. Siyempre ito. 6 na milyon. Chin Tian. Lu Xinglin. Tingnan natin kung ano ang dala mo. Hoy referee, nag-cheat siya. Nag-apply siya na mula sa labas. Personal na kilos ito, walang kinalaman sa laban, wala akong kapangyarihan makialam. Agree ka. Kung talagang hindi nyo kaya maglabas ng pera, may paraan ako. Ang mga anak mong babae, kilala bilang dragons ng lungsod. Maraming anak ng mayayaman ang gusto sila, pero hindi nakaabot. Ngayon, maraming bigatin sa paligid. Gusto mo bang pag-isipan it? Abenta mo sila. Naghahanap ka na. Maniwala, kaya kita sugurin at parusahan. Itay, ang laking problema ang ginawa mo. Huwag na natin pilitin, ama. Ito ang gusto niya, ibibigay ko na lang. Alisa, ibibigay sa'yo itong lihim na kasulatan. Pwede bang ibalik mo ang isinangla ng bayanan ko? Hindi asay Chin Tian. Siempre pwede. Miss Alice, tumigil ka na. Kasunduan yan. Teka lang. Mahalaga ito. Paano ibibigay? Paano kang wala ng pera? Sinong nagsabing wala tayong pera? Maganda ang sinabi ni Xiong Hanlin kanina. Ngayon, maraming big time na tao dito, hindi kulang sa pera. Ibigay natin ang gusto nila. Dad, kung ibenta mo ako, hindi ka palalampasin ni Mom. Anong ibig sabihin, Ite? Huwag bilitin akong magalit. Si Wanru asawa ko, anong plano mo? Ay, sinong nagsabi na ibebenta ko sila, aking mga anak na babae? Ano ang ibig mo sabihin? Manugang ko ay tagapagmana ng langit ng AKO yan. May gustong kumuha ba? Halika, ang manugang ko ay tagapagmana ng langit ng medisinang agham.
Oy, AKO, Ito. May gusto ba ako? Ano ang gusto? Tagapagmana ng Tianyian. Walang ibang Ah, sa usapang bato lang. Haha! Yang bato, maaring tawagin, hari ng mga bato. Ang matanda, kahit 80 na, bumabalik sa lakas ng kabataan kapag sinuot yan. Totabiye yan? Hahaha. Ang starting price ay 600 milyon. Altus milyon na. Sino man magtaas ng presyo, bibigyan ko ng bato? Ibibigay ko sa kanya yan. Ay, hindi nga. Tatay na bayanan. Inapadona mo akong ibigay ang bata. Ay, di ba dalawa ang kidney mo? Donate ka ng isa, may isa pa. Ito, Kasi wala tayong pera eh. MGA kaibigan. Kung manalo, ibabalik pera, dagdagan pa ng 10%. Paano kung talo? anong masasabi? Mababalik mo ulit ang respeto ng asawa mo at ang dignidad mo bilang lalaki. Simulan na ang auction. Ay, matagal na akong nakarinig, ang mga kidney ng Heaven Doctor. Kakaiba talaga, di ko akalain na ganito katindi. Ngayon, makukuha ko ito. Mag-alok ako ng 6.5 milyon. Ako'y walang inaasahan. Sa ganitong edad, magkakaroon ako ng kidney. Mag-asawa ako ng 18 taong gulang. 7 million, 7.5 million, 8.1 million. Mag-alok ako ng 8.2 milyon. Bayanan, hindi pwede yan. Mahalaga ang aking kidney para sa iyong pamilya upang mapatuloy ang lahi. Manugang, huwag ka nang magkunwari. Nag-aalok sila ng malaking halaga. Hindi mo ba alam kung tama ang isinulat mong sagot? Dapat ba alam ko ang tamang sagot na isinulat ko? Haha! Nagbibiro ka na naman sa akin, di ba? Pilyo! 1 milyon. Ay, sino ang nagsabi ng 10? Ha, nagkuhalay ka! Ay, wow, 10 milyon ha. Ha. Ay, naku, Ay, cow. ay ang tagiliran ko. Alicito. Ito ang hawak ko sa pamilya namin 1,000 bahagi, halagay 1 bilyon, ngayon papatak ko sa 20 milyon. Buksan Montag. Ayaw nang maglaro ni Miss Alice, buksan na. Hindi dahil ayaw ko na, kundi wala na kayong chips, wala nang halaga ang paglalaro. Hindi pa nakikita ang resulta. Paano alam na hindi? Pagmamalaki ng manugang mo, hindi alam ang lahat, tagapagmana ng taning do. Ano ang ipintatapat niyo sa akinha? Sinasabi ko sa iyo, sa akin na ang Lu family mo. Akin na ang sekreto taning doktor, pati 2 magandang bulaklak. Buksan! Wow. Kamusta sa Chintium? Ilan ang nakuha? Nakalimutan ko ano ang isinulat ko kanina. Huwag mag-alala, hindi ito mali. Kung hindi mo maalala ang isinulat, malamang sulat Kenkoy. Tama ba? Addle-brained ka na. Hindi ko katulad si Xiongba. Ang manugang ko ay pinakamahusay na doktor sa mundo. Ang anak ni Xiongba ay pangkaraniwang doktor ng Longqing. Sige. Ipapakita kung ano ang tawag na pagkabilanggo. AMA, Natalo Nila Kaming Laha. Maari ka pa bang yabang, matanda? Huwag sabihin si Kinchan na Kit, sa medisina hindi ako natatakot. Kintian. Kung ganito, ang lihim na libro ng medisina. Dali. Sandali. Hindi pa nakikita ang paano nasabi na kayo ang mananalo. Hindi. Kami 3 ang may tama. Paano, kaya nyo bang ilabas 4 na piraso? Sinasabi ko sa inyo, kung makalabas kayo ng isa, malaking swerte na yun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang tunay na tagapagmana ng Tenyong Healer. Si Ed ay tama lahat. Kami rin tama lahat. Chintium. Paano mo ginawa? Hindi ko alam. Basta nagsulat ako ng 3. Ano? Kaya nyo pa bang tumawa ngayon? Kaya tama lahat tabla pa rin yan. Hindi kayo panalo. Hindi? Talyanan ka. Hukum.
Ayon sa patakaran, sa karagdagang laro, kapag tabla, paano ang desisyon sa panalo at talo? Ayon sa World Medical Association, kang may tie sa playoffs at may substitution, panalo ang walang substitution. Pag walang substitutions mula sa parehong sides, magkakaroon ng isa pang laro. Kaya't ang huling panalo ay Zikin Xian NG Daxia Team. Wow, panalo! Ha ha ha! Wow, pamangkin. Tatanggapin ko na ito, ha? Ha ha ha. Paano ito nangyari? Paano AKO Natalo? Xiong Hanlin. Wala nang silbi ang iyong Hanlin Medical Hall. Alice. Ito. Kinsian. Magkikita tayong muli. Miss Alice, bigyan ako ng pagkakataon, kaya ko ito. Tari, paano mo nalaman na mananalo siya? Bilang tagapagmana ng makalangit na mangga, paano magiging karapat ang pamilya kinsa pa Kaya Chin Tiang, na manggagamot? ikaw ba talaga ang tagapagmana ng makalangit na manggagamot? Kaya Chin Tiang, ikaw ang tagapagmana ng langit na manggamot. Siyempre, Haha, hindi, nagkamali kayo. Hindi ako ang tagapagmana ng langit na manggamot. kung hindi ikaw, sino? Lolo mo si Qin Jinshan? Itay ng asawa. Paano mo nalaman? Si Qin Jinshan, isang namumukod tanging manggagamot. Sino ang hindi nakakaalam nito? Pamilya ni Eileen. Handang bigyan kayo, Nang huling pagkakataon, hindi mo maibalik lihim na aklat ng doktor. walang matitira sa iyong klinika. Oh, Tay. Ano ang gagawin? Ngayon, dapat tayong mandaya. Ang pinuno ng lungsod ay dinala na para imbestigahan. Habang paalis siya, iniwan niya ang mga tauhan sa akin. Kailangan nating makuha agad ang lihim na aklat ng doktor. Qin Tian, noong nakita kita sa bahay ni Liu Xiaofu, alam ko agad na hindi ka pangkaraniwang tao sa unang tingin. Tama na AKO. Nakakapagbigay galang ka sa bansa. Nakuha mo ang kampyonato. Suwert lang. Suwert lang talaga. ama ng asawa ko. Hari ng mga manggagamot. Gusto kong malaman tungkol sa pamilya ko. Ano ba talaga ang nangyari? Pamilya ng Qin. Ito ay pamilya ng medisina, umiiral libo-libong taon gamit ang lihim na aklat. Tinutukoy bilang pamilya ng langit. 40 taon na ang nakalipas, inatake ang pamilya Qin ng mga misteryosong tao. Nawa ang pamilya Lu at Pangkat ay naglaan ng sakripisyo para sa pagtatakas ng kaming naghirap. Ngunit Lolo Qin Jinshan at mga magulang mo ay nakatakas pagkatapos. Naglaho sila at hindi alam kinaroonan. Ngunit mula sa pananaw ngayon, ang utak sa likod ng lahat marahil ay ang pamilya Alice, pamilya Chong at ang alkalde. Sila ang dalawang puwersa na may kasamang pag-atake sa pamilyang Qin noon. Nagkaroon ng malaking kawalan ang pamilya Lu kaya lumipat mula Jingcheng papuntang Long. Tatayin Lo, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Ang pagpansa pamilya ay hindi ko pabayaan. Sumali sa tanging laban ng dakilang manggagamot. Kunin muli ang dakilang manggagamot ng pamilya Qin. Basta't nasa kamay mo ito, pwede natin ang pamilyang Alice ay tiyak na mawawasa. Sige. Lolo. Nahanap ko na ang salari. Kahit hindi ko alam, bakit ang ibinigay sa akin ay sikreto sa paglingap at hindi dakilang manggagamot na sikreto. Ipapanumbalik ko ang karapatan ng pamilya Qin para makapaghiganti sa inyo. Chin Tiang, huwag pilitin ang sarili mo masyado. Hindi mo kasalanan ito. Noon nagkaproblema ang pamilya Qin, ang mga magulang mo noon ay bata pa. Sige. Naiintindihan ko na. Gusto kong mapag-isa muna. Mauna ka na. Senyorito, gagalaf na ba tayo? Anong ginagawa inyo? Teka, bitawan mo ako. Ikaw. AKO na. Bata, dumating na ang huling araw mo. Saish, kung kaya mo, patayin ako. No.
Sa ngayon, sumusunod ako sa batas. Ayoko ng bawal. Ang gagawin ko lang, bugbugin ka hanggang maloko ka. Tapos ilalagay kita sa kalsada para mamalimos. Pero bago yan, kukunin ko muna ang lihim ng dakilang manggagamot. Huwag mo kong galawin. Sa wakas, nakuha ko na ang lihim ng dakilang manggagamot. Bakit naging aklat ng kaalaman ni Sunflow? Haha. Hindi mo inaasahan. Wala talaga akong anumang lihim ng langit na gamot. Bibigyan kita ng pagkakataon, pilitin mo akong uminom ng parusa. Nasaan ang lihim na langit na gamot? Kung meron nga ako. Akala mo ba hindi ko ito pag-aaralan? Ha 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 ha. Sira-sira siya. Dalhin siya. Chintion. Nasaan ang taong ito? Kaninang naririnig kong Tingnan mo ano iyon. Sigurado may nangyari sa kanya. Hanapin at tulungan si Quinchan. sige, one raw hahanap tayo ng paraan. Manggamot na hanapin si Mr. Liu. I-activate lahat ng resources. Maaaring Sige, Tara. bilisan mo. Oyoyoy, anong ginagawa mo? Billy. Anong mabibili mo sa ₱1? Ali. Gutom KBA, Heto. Kein na. Dahan-dahan, wag masyadong mabilis. Grabe ang sugat sa binti mo. Halika, sumama ka sa akin. Kein kana. Y, boss, saan mo nakuha? Pulubi, paang suntok sa buwan. Kanino mo ipinapakita ang kabaitan mo? Masyadong mababa ang presyo, nagbukas pa ng masahe, libre pang gamutin ang tao, napakasama ng paraan ng kompetisyon, pwe. Hindi sila magtatagal sa pagmamala. Tayo na. Huwag ka mag-alala, ako si Ju Tianhao. Itong spa ay sa akin. Walang mangi-intimidate dito sa iyo. Kumain ka. Anunsyo, ang pinakamayamang tao sa Longcheng, si Mr. Liu Diju, ay nag-anunsyo ng paghahanap pa sa pinagmulan ni Chanyi. Nawawala ang manugang ng pamilya Lu. Nagbibigay si Mr. Liu ng 1 bilyon na gantimpala para sa impormasyon. Ano? Ang tagapagdala ng Tianyi. Noon, 4 na pamilya nagbuwis buhay para protektahan ang pamilya Qin. Kaya ang pamilya ay nahirapan. Nagkala sa iba-ibang lugar. Di ko akalain ang tagapagmana ni Tianyi ay muling magpapakita. Pero nawala na naman, saan natin siya hahanapin? Kinsian, Pangalan Montag ay Kinsian. Chin Tian. Apelido mo ay Qin, pero sayang, hindi ka maaring maging tagapagmana ni Tianyi. Sa itsura mo alam ko, hindi madali malaman kung taga saan kayo. Manatili ka muna rito na maayos. Boss, ayoko na. Xiao Jin, bigla ayaf na? Pangarap ko maging tulad ng isang Tianyi, mahusay sa medisina, hindi tulad rito sa masikip na spa mo, nagmumuyod lang at nagmamasahe. Ang pagmasahe at pagsabon dito ay may halong teknik ng Chinese medicine. Pwede mo ding matutunan ang medisina, lalo na at ang medisina ng pamilya Xiao ay galing din sa pamilya Qin ng Tianyi. HMP. Kin pamilya. Sige, magyabang ka lang, pasensya na. Aalis ako para mag-aral ng husay na medisina, tulad ng lihim na pamamaraan ng tiyang doktor, 18 karayom ng Jost Goethe. Saan ka pupunta? Pwede bang huwag kang umalis? Kamakailan lang, kinuhang lahat ng marami sa mga lumang tauhan ko ng mga katapat sa kabila na si Boss Zhang. Kung alis ka rin, ano bang gagawin ko sa mga pasyente na hindi makapagpagamot sa malaking ospital? Ngayon, ang mga doktor ay puro pera ang iniisip. Ilan lang ang talagang nais gumamot sa tao. Ang dahilan kung bakit ko binuksan ang klinik na ito ay upang mabawasan ang gastos ng mga tao. At kahit hindi na magbayad, gumaling pa rin sila. Pero hindi ko pwede isakripisyo ang pangarap para sa tinatawag kabaitan. Kung talagang gusto mong umalis, hindi kita mapipigilan. Pero baka pwede kang umalis mamaya. May darating kasing napaka-importanteng bisita. Kapag napahanga mo siya sa masahe, baka may sansa na makabalik kami sa Maynila at dadalhin kita doon. ABA, Pwede bang tigilan mo yang kaya bangin? Sinasabi mong babalik sa Maynila. Akala mo ang kanka ng kilalang pamilya? Gusto mo pang ikonekta sa doktor ng Qin pamilya? Naku! Molly SI Xiaojin, darting SI Dinshan Tapozalis Ka. Ngayon na ang tamang oras para umalis. Umali ka na, Xiaojin. Pagdating ni Dian Chen, ayusin natin ang lahat at magrekomenda ako sa kanya.
Baka makapasok ka sa medical school. Ano, Xiao Jin? Pareho ka ng ibang tauhan na pupunta sa tindahan? Boss Zhao, ang tawag dyan ay alam ang tamang desisyon. Ano ba ang pangarap ni Xiaojin? Maging bahagi ng medical school at makasama ang mga doktor. Ang tindahan mo, walang kita. May pera ako para magbukas ng tindahan sa kapital. Zhao, sabi nga, ang magaling na kabayo ay para sa bayani. Kaso hindi ikaw ang bayani. Maghihiwalay na tayo ng maayos. Maghihiwalay na tayo ng maayos. Kapala mo, Xiaojin. Nakalimutan mo sino ang nagpatuloy sa iyo nung wala kang matuluyan. Ano silbay ang pag-usap nato? Nagbago na ang sitwasyon. Zhao, kung muli mong kausapin at pigilan siya, pinipigilan mo ang kinabukasan ni Xiaojin. Paano nasira ang kinabukasan niya? Iniip mo bing mas mababa ako, Zuchenyaw? Tingnan mo, palagi kang nagdadala ng pulubi para makikain, makitira. Muntik nang malugi ang tindahan mo, magsasara na. Ano ang tawag mo doon kung hindi nasisira kinabukasan niya? Kung gusto mo maging mabuting tao, bakit ka nagtayo ng tindahan? Mas mabuting bumalik ka na lang sa pagsasaka. Joe, ikaf hindi ang problema. Ganitong basura, marami sa mundo. Ilang kaya mong iligtas? Kung hindi mo mayayos ang ugali, baka kailangan mo nang magtrabaho sa akin. Tama na, alina tayo, Jin. Hindi ko inakala na ganito si Xiaojin. Si Boss Hang, sinusubukan si Rain ang negosyo natin. Inaakit niya ang mga empleyado. Mukhang sa huli, magsasara din ang tindahan natin. Pero kung darating si Dian Chen mamaya, paano na tayo? Anako, Dahan-dahan, inumin ito. boss. Itong pulubi, bago mo lang kinuha. Mukhang may problema sa utak at may suga sa binti. Mukhang matagal na siyang hindi kumakain. Kung di ihatid dito, baka mamatay sa labas. Boss. Actually, may panto asay, Xiaojin. Palagi kang matulungin, pero lugi na tayo sa kita sa tindahan. Gaste hindi pumunta sa ospital ang gumigayataw kapag may libre ang acupuncture, massage, sa at tradisyonal na gamot sa tindahan. Napapabayaan na ang gastusin sa materyales. Xiaozhou, mag-spa tayo at masahe. Kukunin ko na ang mga langis. Bakit ikaw ang kukuha? Nasaan si Master Jin? Pasensya na po, si Master Jin biglang umalis. Sayang, ang galing ni Master Jin maghalo ng pang-spa, relaksyon. Ang husay niya, magmasahe. Sayang, hindi na natin mararanasan. Hey, Sino yan? Parang pulubi ang itsura. Ako ang nagdala sa kanya, hindi maayos pag-isip niya, may sugat sa binti, nakakaawa siya. Xiaozhou AY, mabait. Dalhin mo siya sa paliguan. Ay tama-tama. Xiao Sun, dalhin mo siya para maghugas at maghanap ng malinis na damit. Gagawa ako ng gamot para sa mga ginoo. Sige. Boss, nasa sauna na silang lahat. Hinihintay ang gamot mo. Kunin mo ang patchouli, honeysuckle, at angelica para sa akin. Si. dear Antler. Kukrimania. Ukamiya. Huangchi. Maidong. Boss. Tingnan mo siya, ano nang sinasabi niya. Parang binabanggit niya ang pangalan ng mga herbal na gamot. Kilala niya ang mga ito. Oy, Kilala mo ba ang mga ito? Ha 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 ha. Boss. Sa tingin ko, siguradong mali ang narinig mo kanina. Xiaozhou, ano nangyari sa'yo ngayon? Humupo ng matagal, pero wala pang naihalo na gamot. Pasensya na po, tatay. Kulang tao sa tindahan, ako at boss lang. Sige, hintayin na lang namin. Pero sa labas, dami ng tao, walang nag-aasikaso. Tingnan ninyo sila, baka naiinip na. Bakidaming taon. Ang daming tao. Maganda ang panahon, Xiaoson. Magkoping at sauna tayo. Valid pa yung koupon na binigay dati. Valid pa. Sige, medyo masakit ang likod ko. Magpakuping ako na may massage. ako ay magpapatuso, sakit ng tuhod, sumama ulit nitong mga aw na ito. Gusto KO Herbal Magpabanlaw din. Si. Boss, narito ang mga orders para sa araw na ito. Bakit ang dami? Bakit ang dami? Boss, nakalimutan nyo na sinabi ng mga matanda, kung mabababa ang presyo, mas maganda. Nagbigay ng maraming diskwento. Dumaksa na silang lahat.
Mabuti kung dumating sila ng ilang araw pa. Kulang tayo sa tao ngayon, ay, dalhin mo na ng mabilis. Ay, Boss, may lason ang centipede. kunin mo ang anti-poison gauze para sa akin. Parang gusto rin ng langit na magsara na tayo. Paano kaya? Pakiusa sa mga customer na bumalik na. Sabihin mo na lang na bumalik sila pa hindi na sila maabala ngayon. Si. Piwi ba tumabay ka muna? Ha? Ano bang nangyari? Hindi kayo rin alam. Hindi naman masakit kapag nahulog paso sa Tayo na, ipaliwanag natin sa customer. Tapos madala natin siya sa ospital agad. Tara, tara, tara. Nasaan na si Lolo? Ang bagal mo naman. Nasa tapat na kay Boss Jiang sila. Sinabi rin sa akin, kinansela ang mga proyekto, hindi kailangan gawin. Mura pa siya ngayon, mas mura kaysa dito. Mga technician professional, kinuha mula sa inyo. Kung hindi kami nag-order, pumunta kami doon. Isang diskwento? Paano mangyayari yan? Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Isang diskwento, isang diskwento. Tara! Isang diskwento na dito. Lahat may isang diskwento. Huwag pumunta sa kabila. Mahal na mahal sa kabila. Pasok kayo. Director Chen, tara, daon-daon lang kayo. Director Chen, ang may-ari ng tindahan, si Zhao Chanhao. Naku, Dr. Chen. Maligayang pagdating. Ako si Tianhao. Huang Qi. Siyo na Liao. Lurong. Laban Dalawang Liang. Kinsey. Dalawang Liang. Zhao, bakit walang tao sa tindahan ngayon? Pasensya na talaga, bigla kasing nag-resign si Xiaojin. Kaya mahirap tanggapin kayo ni na Dian Chen ngayon. Zhao, sa mahalagang oras bumibitaw ka. Din Chen, pasensya na, ako ang nagkamali. Narinig ko medyo maganda rin yung kabila. Baka gusto niyo subukan doon? Alam mo namang pinakagusto ko ang magsauna. At narinig ko rito, Ang herbal sauna, hindi pangkaraniwan. Kaya na pumunta AKO, niloloko mo ba AKO? Din Chen, huwag muna kayong magmadali. Zhao, maghanda ka na magsara ng tindahan. Kuya Zhao, si Xiaojin ay nasa tindahan ko ngayon. Apuntahin ang mga IAI, pamanasan ng tradisyonal na sauna. Tutu, Din Shen. Nagkamali ako. Si Xiaojin ay nasa tindahan na nila. Nakahanda na lahat. Pwede ka nang pumunta ngayon. Pwede na magsimula agad. Si. Subukan. Sige, Subukan. Din Shen, Pakusa. Anong amoy to? Sa purong amoy ng gamot, may halong matinding sigla ng buhay. Naamoy ng isang beses, mararamdaman ang buhay sa loob ng katawan ay sumisigla. ganitong amoy. Saan ito galing? Nemoy nayo be. Ang bango ng gamot minsan nandyan, minsan wala. Talagang nakakaakit Ito nana bie yang Pamilya ni Xian Yikin. amoy ing longevity liquid. Saan ito galing? Hahaha Director Chen, tiyak na si Xiaojin naghalo nito sa tindahan ko. Ang amoy ng mga gamot na ito, hindi mo alam, ang mga natutunan ni Xiaojin ay may kinalaman sa pamilya Tianyikin. Ang dami ng taon pero di ko inakala na ang pamana ng pamilya ng Tianyi ay nakatago pala dito sa lungsod, Laogao. Sinabi mo dati kung gaano kalupit si Master Xiaojin, hindi ko pinaniwalaan. Totoo pala, may mga lalaki na pwedeng umabot sa antas na ito. Medyo kakaiba ito. Dati medyo nakakagulat pero hindi ganito. Kaita mo pealang. Sobrang naiba.
Director, subukan natin agad. Kailangan talagang subukan. Director. Taloy, hahaha. Boss, kinuha ni Boss Zhang si Xiao Jin mula sa shop natin. Gusto niyang magsara tayo para tuluyan na. Anong magagawa natin? Hay, narinig mo ang amoy ng gamot kanina? Nemoy Keod, kanina pa gusto kong sabihin, parang galing sa tindahan natin ang amoy na yan. Paano mangyayari sa tindahan natin? Mga dating suki lang ang narito. Kasama si Kim Tian. Buksan ang pinto, sino ang nasa loob? Buksan niyo na. Wasiroshu yata. Lolo, magtanong, sino nasa loob ng kwarto? Di ba yung pilay ang nasa loob? Hindi dapat ganito. Hindi pa ako, tapos maghalo ng potion ko. Paano nangyari? Sinimulan na... Ano, hindi ba ito tama? Di ba maayos na ito? At ang gamot na to, mas maganda nga kesa dati. Hahaha. Xiao Zhou, magaling ang teknike mo ah. Ilang minuto lang, parang bumata ang katawan ng ilang taon. Xiaochu, sino naghalo potion na to? Ang sarap mula sa sauna na to. Komportable. Hindi ko alam ito. Boss. Hindi ba si Chin Tian? Imposible. Umalis tayo kanina. Sabi niya may sakit siya sa ulo. Kahit wala na, paano siya maghahalo ng potion? Hindi boss. Ang amoy ng gamot ay galing sa loob. Chia Osun, kunin mo ang reserbang susi. Alam ko kung sino ang nasa loob ng kwarto. Siege. Director Chen. Cayo Pomuna. Ikaw ba ang naghalo ng gamot? Ako ang naghalo. Sige. Hahaha, ang proporsyon at formula ng mga sangkap ng gamot ay napakatalino. Ang singaw, kapag tumama sa akin, alam ko na napakabuti nito. Director, tama ang sabi ko. Maganda. Narinig kayo kay Boss Zhang Yang Pangarap. Makapasok ka sa Dacia Medical College at makipagkompetensya sa ospital. Upangarap kayo ayan. Hindi ka pa masyadong matanda pero mahusay sa gamot, bihirang talento. Bilang direktor, nagbibigay ako ng pahintulot sa iyo na sumali sa medical na paaralan. Salamat sa direktor, maraming salamat. Ang gamot na ito ay maganda. Bakit wala ang aroma ng gamot na naamoy natin sa labas dati? ONGA. Boss, nakuha ng kabilang panig mga kliyente natin. Ano? Maganda, ito nga ang aroma ng gamot. Sarap. Ang sarap sobra hahaha. Ito ang tunay na Kin Family Longevity Elixir. Ha ha ha. Kailangan ko itong subukan. Din Chen, gamit ito araw-araw sa paliligo, at tagal ang buhay ko ng 20 taon. Ha 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 ha. Amuyin mo ang bango nito, Xiao Jin. Talagang kamangha-mangha. Sinasabi ko, bumalik ka na lang. Pag-aal kay Kinchan ay magbibigay ng bagong unawa sa parmakolohiya. Pa! Gusto akong matuto mula sa pulubi. Dingy BAAKO o value ka? Zia lang. Hindi isang pulubi. Ingnan mo ang kontrol niya sa bisa ng gamot. Mas kahanga-hanga pa iyan kaysa mga imperial manggagamot sa medical na... Hindi lang siya mas mahusay kaysa sa mga imperial na manggagamot. Kahit ako, dekano ng ospital, ay hindi makakamit ang kontrol sa bisa ng medisina. Isa siyang henyo. Ang kanyang talento ay maihahambing lamang sa kahalili ng makalangit na manggagamot. Ano? Kapareho ng tagapagmana na makalangit na manggagamot. Kapareho ng ano? Siya ay isang pulubi na napulot sa kalye. At hindi lamang siya pulubi, moot pa siya at pilay. Ganito siya, plano mong ipasigla ang tindahan mo? Pangarap lang yan. Ano? Ako na ang bahala sa sugat niya sa paa. Director Chen, ibig mong sabihin magagamot mo ang kanyang paa? Paano ito gagamutin? Wasak ang paa niya. Kahit magamot, mawawalan ka pa ng libo-libo. Libu-libong piso.
Ibebenta ko ang tindahan na to. Basta ikaw. Ang pamilyang Zhao dati ay sumusunod sa pamilya Qin na tanyag sa medisina. Ngayon ang pamilya Qin ay, Hindi na lumilitaw ng maraming tao. habang unti-unti nang nahuhuli ang medisina ng Dacia, paano ko maatim na hindi pansinin ang ganitong medisina talent na biglang lumitaw? Boss Zhao, hindi mo ba naalala? Ako ang direktor ng Dacia Medical Academy. Kaya kong gamutin ang iyong sugat sa binti. Hahaha. Pero hindi ako sigurado sa pinsala sa utak. Ayos lang iyon. Sana magawa ni Director Chen ang lahat ng makakaya niya. Sabi ni Director Chen, itong mga paa mo, Mabilis lang na makakabawi. kailangan mo lang lumabas ng madalas. Mag, rehabilitate at mag, ensayo. Ha ha ha. Haha, Pero itong utak mo, wala talagang magawa. Sabi niya, kailangan ng isang pagkakataon. Para makilala mo ang mga kakilala mo o baka may pag-asa pa. Pero tingnan mo ang sitwasyon mo. Saan ko hahanapin ang kakilala mo? Hindi ko nga alam kung nasaan ang bahay mo. Tintiang. Nasing kabiye talaga. Tintiang. Hino. Eight. Walang tao dito. Baka inisip mo lang siya na todo. Imposible kitang kita ko siya kanina. Nalibot na natin lahat ng pwedeng hanapin malapit sa Longcheng. Sa tingin mo kaya siya na mismo ang umalis? Imposible. Hindi siya ganoong klaseng tao. Patuloy na magana. Oy oy oy. Xiaochu at Xiaoqin, bumalik na. Oy lolo, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Hay, pagkatapos ng ilang araw sa sauna, gumaling ang dekada kong rayuma at problema sa buto. Ang gamot na iniinda ni Xiaoqin. Ang galing naman niyan. Kahanga-hanga ang kakayahan ni Xiaoqin. Balitang ang Heavenly Medicine Competition ngayong taon sa Longcheng. Nanalo siya ng championship at malaki ang premyong pera. Napakagaling ni Xiaoqin, hindi ba dapat natin siyang subukan? Paligsahan na makalangit na doktor. Sa tingin ko, huwag na lang. Si Xiaoqin, medyo alam ang gamot, pero pagdating sa medisina, hindi siya magaling. Lalo pa at isa siyang baliw. Nako, sayang naman. Hey! Bawal ang paninigarilyo. Kung sa kaganapan ng Tenyaj ang tagapagmana ng Tenyaj ay lalabas. Baka, pwede kong gamitin ang dating kaugnayan ng pamilya Zhao at Qin para magmakaawa kay Tenyaj na pagalingin ang utak mo. Malaki na yan. Simula na mawala ang pamilya Tenyaiching, ang tradisyonal na medisina sa Daxia ay lumalalang henerasyon. Hindi ko alam na saan si Qin Tian kayang pamunuan utos ng Tenyaj. Nga dean, may iba ka pa bang karapat-dapat na tao? Narinig ko yung Xiong Hanlin ang magrerepresenta sa pamilya Alice para lumahok sa Tianyiling Tournament. Kung makuha ng mga Amerikano ang Tianyiling, ano pa ang magiging karangalan natin? Si Xiao Jin na ang pinaka may potensyal na nahukay ko, pero kung ihahambing sa tulad ng antas ni Xiong Hanlin na henyo, malaki pa ang agwat. Hey! Ay nga pala, may isa pang ngunit medyo isip bata siya, at may kapansanan sa paa, hindi ko alam kung gumaling na ba. Sino ang tinutukoy niyo din? Hey! Wala siyang reputasyon dito sa dakilang Tag-Init Medical Academy, ni hindi ko pa nga siya narinig noon. Pero napakalaki ng kanyang potensyal, hindi pa ako nakakita ng ganitong kagaling na kabataan.
Para bang nakikita ko sa kanya ang anino ng nakaraang tagapagmana ng Tianyiling. Ano? Hindi ko akalain na maliban sa nawawalang manugang ko Hahaha. na ganitong Bagamat hindi ko pa nakilala ang manugang mong tagapagmana ng araw, palagay ko ay hindi siya nagkakalayo. Nasa tabi lang siya ng lungso ng mga dragon. Direktor, palagay ko pwede nating subukan kung mapangalagaan ang medisina ng bansa. Umabuti. Hahanapin ko siya. Tingnan mo nga, mabilis kang nakarecover at Ah. Kailangan mag-ehersisyo ng madalas. Baka matapos ng araw, walang umaalalay. Maglakad ka na mag-isa. Ha ha ha. Sige, maupo ka't magpahinga. Anaku, Dinshin. Bakit kayo nandito? Itingnan ko kung paano ang kanyang binti. Ang kanyang binti, mabilis gumaling kaso ang utak. Ay, Nasa maagang pagkamatay ang mga henyo. Xiao Ju A. Gusto ko siyang ipasali sa Tianxiang kumperensya. Ano? Yan siyang kumperensya? Tama. Pamilya Alice nagpadala ng doktor mula Longcheng, si Chong Hanlin, para lumahok sa kumperensya. Hindi natin dapat payagan na makuha ng tagalabas ang Tianxiang medal. Mga kabataan lang ang pwedeng lumahok. Sa tingin ko, siya lamang ang pwedeng ipasali. Siya lang ang naisip ko. Ziga. Tinchan, ba gusto mong pumunta sa tiyang pagtitipon ng medisina? Pa sa dangal ng Qin pamilya. Pa sa dangal ng medisina ng Dacia. Qin Pamilya. 40 taon nakaraan, inatake ang pamilya Qin ng misteryosong grupo. Bumagsak ang Qin pamilya. Ngayon, mula sa kinuha natin. Ang UTAC. Dapat ang pamilya ni Alice, pamilya ni Chong, at gobernador. Dapat ang dalawang puwersa na sumalakay sa pamilya Qin noon. Gusto kong pumunta. Mga cute na bata. Kayo mga cute na bata, makakakuha kayo ng Tianyi order. Sasabihin ko sa inyo, sa susunod na buhay na lang. Director Chen, wala na ba ibang mga kalahok? Kung wala, ipaalam na lang agad na anak ko ang Tianyi sa taong ito. Director, hindi. Huwag ibigay ang Tianyi order sa Amerika. Maraming nanonood ngayon. Hindi pwedeng hindi sundin ang patakaran ng Dacia Medical College, na saan ang ekspertong darating. Sinabi niya darating siya, pero mukhang hindi na siya abot. Commit miyembro, kung wala nang sa entablado, ayon sa proseso, dapat hawakan ang Tianyi order. Meijing Tianyi. AMM kung hindi lang wala ang bayaw ko, asa ka ba? Chin Tian. Buepe Abasia? Talaga bang ikaw ang may gawa nito? Anong ginawa mo kay King? Wenlo. Siyong ba, kung malaman kong gumawa kayo ng masama kay Qin Tian, ang pamilya Lu ay hindi titigil sa inyo. Oh. Hinihintay ko lang kayo anumang oras. Haha! Hanlin, mukhang pagod na ang mga hurado. Ikaw na ang kumuha ng Tianyi order. Sige, hindi na kita abala pa, mga hurado. Enaku. Tigil! Tigil. Uy, bakit nandito ka, Lao Joe? Sa Tianyi competition, hindi ko kayang hayaan mapunta sa iba ang Tianyi. Anong gagawin mo? Sasali ka ba mismo sa kompetisyon? Kahit hindi ko kaya, may makakaya. Qin Tian. Chin Tian. Chin Tian Paya. Naku. Ano bang nangyari?
Son Kapimanta Chintion? Nag-alala ako sa'yo. Anong nangyari? Kilala ninyo ba ang isa't isa? Oh, Lao Joe, ito ang manugang ko, kahalili ng makalangit na doktor. Anong uri ng kahalili ang makalangit na manggagamot? Naku, hindi. Anong problema? Medio ang cute na ang young master na yon. Hindi pa rin gumagaling ang pinsala. Ito. Ano? Nagawa mo. Paano kung ako ang gumawa? Isa na siyang cute na maliit na bagay ngayon. Akin ba o akin ang tanda ng doktor ng langit? Huwag kang masyadong mayabang. Lao Joe, alala mo iniwan sa atin ang pamilya Tianyi noon? Ibig mong sabihin. Ang yin-yang needle kaloob Tian. Ay, activate ang Tianyi o. Protektahan ang tagapagmana ng Tianyi. Protektahan ang tagapagmana ng Tianyi. Shintia. Kamusta si Chintion? Chintion. Eos ka na ba? Pasensya na, nag-alala ka pa. Direct Joe. Salamat sa pag-aalaga ng mga araw. Batang amo. Chintian, puti na lang ayos ka. Ang utos ng doktor ngayon. Huwag mag-alala, Ite. Xiong Hamlin. May lakas ka ba makipaglaban sa akin? Kahit may balik ang alaala, paano? Sa medisina, di talunin. May pamana ka mula sa dakilang manggagamot, pero wala kang natutunan sa kanyang sikretong kaalaman. Take it DMO sinabi. Siya ang dakilang manggagamot. Di ko rin alam, ang sinasabi mong hangal ay si Kinchan pala. Subukan natin. Director Chen. Ina-apply ko ang 3 laban. Kinsian. Paano kung Piliin mo ang mas ligtas na paraan. Hindi kailangan. Amilyang Kin, mga heavenly physicians, ay hindi natakot sa tunggalian sa Ewan kung may taong may lakas ng loob gawin ito. Pyro. Matatakot ba ako sa katulong sa banyo? Sang-ayon ako. Sheng Sandu. Sandali lang. Tatay, huwag kang mag-alala. Pagatapos na yon. Tiyak na gagawin kong tanyag ang Hanlin Medical Hall sa buong mundo. Ang assembly ng Heavenly Physician ay may 3 competition round. Huling 2 kalahok lang ang kwalipikadong lumaho. Sa harap nila ay ang pinakamalason na tablet, Heartbreak Pill. 2 tablet kada batch ang ginagawa. Ito ang Twin Pill. Ang mga hindi na detot sa loob ng 3 minuto. Chintion. Kung wala kang tiwala sa sarili mo, ayokong mangyari sa'yo. Wanru. Huwag mag-alala. Kung natatakot ka, tumigil ka na ngayon din. Mabubuhay ka pa rin. Dapa ito. Sabi mo yan sa sarili. Tingnan natin hanggang kailan ang tibay mo. Tatay, may panganib ba ang pagkain ito? O ang problema si Chintion? Ang pagkaing ito ay nilikha ng henerasyon ng tagagamot. Kailangan ng 100 uri ng lason para likhain ito. Ang kapag natanggal ito, karapat-dapat bilang tagagamot si Kintian, ang Huwag kang mag-alala masyado. Huwag ka mag-alala hindi magkakaproblema si Bio. Kahit ang tagagamot ay may kahirapan para matanggal ito. Kailangan ng malaking effort. Huwag mo nang banggitin, isa lang siyang cute na tagapagmasahe. Cute ang bayaw ko. O di, ang tanga mong anak ay pinaka-cute sa mga ki. Tingnan mo na lang, malapit na siya mag-negatibo 3. Ikaw. Nanap kita. Camustation lang. Nalinis na ang lason. Walang duda, anak kao siksyon ba. HMP. Sis, ang bilis naman, 1 minuto lang nawala na ang lason. Pag nawala na, paano si brother-in-law? Young brother-in-law Mo. Kailangan niyang maging 3. Hindi Chintion Eos Kalang ba? Huwag mo akong guwatin ha? Chintion.
Ayos lang AKO. Hahaha. Kailangan maging tatlo pero ayos pa rin? Hindi mo ba narinig si Denchen? Ito ang effect ng kambal na gamot pagkatapos tanggalin ang lason. Kailangan talagang maging tatlo. Ibig mo sabihin na wala na ang lason. Siemper. Luwanru, asawa mo ay nagtitiis. Pag 3 minuto dumating, siguradong may mangyayari. May paraan ako upang mawala ang lason. Anong prawn? Ito kasi, hindi ko sasabihin sa iyo maliban kung sasama ka sa akin. Pwede ko siyang sagipin. Tagay sa Pan-Mo. Walang kwenta ang inisip mo. Huwag kang makinig sa kanya. Kapag dumating ang oras, hindi ko na siya maililigtas. Cupping. Hindi mo talaga iniisip na ang coping ay makakatanggal sa lason ng Dan? Luwanru, mukhang hindi gaanong mahalaga ang asawa mo sayo. May 30 segundo na lang, kapag dumating ang oras, hindi ko na siya maililigtas. Hindi ikaw. Si Yong Hanlin naghanap ng 3 magaling na cupping method. Buksan. Wanru. Hindi mo pinagkakatiwalaan Kaya wala ka ng problema. ang lason ng gawin ng lolo ko. Kayang-kaya kong tanggalin. Impossible. Lasong magkasama. Naalis ko na ang lason bago ka, hindi mo mawawala. Sigurado ka bang naalis mo na ang lason? Ah, en l'un. En l'un. Impossible, tinanggal ko na ang lason. Ikaw na mula sa pamilyang tradisyonal na manggagamot. Hinahamak mo ang tradisyonal na medisina. Paano mo malalaman na kanluraning medisina ay lunas lamang? Ang lason ng Duan Changda. Nakatago sa 5 bahagi ng katawan. Ang lason sa ibabaw ng katawan ay pansamantalang senyals lang. Natalo ako. Hanlin. Pinate si en l'un. Kelongan kitang panagutin. Talo ka. Ako. Ah. Inaanunsyo ko na si Kim Chan ang nagwagi sa Medical Heavenly Contest. Chin Tion, Paki Tanggap ang Medical Heavenly Token. Iyon pala ang tunay na medical heavenly secret ng pamilya Qin. AKO ang medical heaven. Chin Tion. Pagpalain ang medical heavenly. Dumating na ang espesyal na sugo ng Panginoon. Iniutos ng Panginoon na si Chong Hanlin Chong ang punong lungsod ng Longcheng ay pumatay ng mga tao at puksain ang pamilya Qin na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao. Linlangin ang datsya at makipagsabwatan sa pamilya Alice, kasalanan na napakalaking. Husgahan ng kamatayan, ang plano ng pamilya Alice laban sa datsya na pamilya ng tagagamot, lubos na kasuklam-suklam. Inatasan ang hukbo ng datsya na parusahan ang Miguo. Dalhin sila. Qin tagagamo, nasasatisfy ka. Mabuti. Sa totoo lang, matagal nang nakita ng Panginoon ang kakaibang mga nangyayari sa pamilya Qin. Pero ang mga bagay hingil sa medisina ay kailangan iutos sa inyong pamilya ng mga tagagamot bago kumilos. Ngayon ang tamang pagkakataon. Ang Panginoon ay matalino. Lolo, tatay, nanay, pwede na kayong magpahinga. Bubuhayin ko ang kapangyarihan ng pamilya Qin tagagamot. Ililigtas ang mga buhay. Naglilingkod sa lahat.